Ang malamig na ulan ay isang lambong. Noon Oktubre 14, 615, 6,000 may sakit at nagugutom na sundalong Ingles ang nasukol ng isang hukbong Pranses na 5 beses ang laki sa kanila. Ngunit si Haring Henry V ay hindi nagdarasal para sa isang himala. Siya ay nagbubuo ng isang tactical na makina. Ang kanyang sikreto? Isang 6 na talampakang piraso ng kahoy na tinulisan. Ito ang kwento kung paano ginawa ni Henry V ang isang maputik na kapirasong lupa bilang pinaka-epesyenteng kill zone sa kasaysayan ng militar. Taong 1415 at ang kampanya ng Ingles ay naging isang desperadong pag-atras. Pagkatapos ng mahaba at magastos na pagkubkob sa Harfleur, ang mapagmalaking puwersa ni Henry ay winasak. Hindi ng mga palaso ng Pranses, kundi ng walang humpay na sakit na kilala bilang dysenteria. Ang sakit ay nagtaliit sa kanyang dating makapangyarihang hukbo sa isang skeleton crew ng mga nakaligtas. Pagod, kulang sa pagkain, at nagmamartsa na may matinding dysenteria. Sila ay mga multong umiikay-ka sa isang lupain ng kaaway. Desperadong marating ang mga barko sa Calais. Ang orihinal na puwersang Ingles na dumaong, na nasa humigit kumulang 11,000 katao, ay nayon ay wala pang 6,000 at patuloy na bumababa. Bawat lalaki ay may dalang nakakabagabag na takot na siya ay babagsak, hindi mapapansin, sa putik bago marating ang kaligtasan. Ang mga Pranses, na nakababawi mula sa kanilang pagkagulat, ay nakita ang kanilang pagkakataon para sa maluwalhating paghihigante. Nagtipon sila ng isang dambuhala at maingay na puwersa na nanggaling sa bawat maharlikang angkan. Isang hukbo na tinatayang higit sa bilang ng mga Ingles, nang hindi bababa sa 4-1, malamang ay mas malapit sa 5-1. Ang kumikinang na hukbong ito ng kabalyerong Pranses, kumbinsido sa kanilang banal na karapatan at higit na dami, ay nagsagawa ng walang humpay na pagtugis, isang higanteng martilyo na humahabol sa isang bali na buto. Nakita ng mga maharlika ito bilang isang madaling tagumpay sa politika. Patuloy na nagtatalo kung sino ang magkakaroon ng karangalan na bumihag sa Haring Ingles. Ang obsesyon na ito sa prayoridad at kaluwalhatian ay bumulag sa kanila sa mga taktikal na realidad ng paghahabol. Itinulak nila ang kanilang sariling mga kabayo at linya ng supply sa sukdulan, dahil lamang sa tumanggi silang hayaang makatakas ang maliit na puwersa ni Henry sa kanilang mga kamay. Ngunit si Henry ay may problema na ang putik lamang ang makalulutas. Kinailangan niyang gawing ilang daang walang magawang target ang 25,000 kabalyero. Si Henry V, isang hari na kilala sa kanyang brutal na pagsuway at personal na tapang. Sikat siyang lumaban at nasugatan sa labanan ng Shrewsbury ilang taon na ang nakararaan, ay naitindihan ang malungkot na realidad. Imposible ang pagsuko. Ang tanging pagpipilian niya ay magpatuloy sa paggalaw. Nantitiwala sa matibay na determinasyon kanyang mga tauhan. Sa loob may ilang linggo, naglaro sila ng isang nakamamatay na laro ng pusa at daga sa basang lupain, kung saan napakatalinong naiwasan ni Henry ang malalaking pantatangka ng Pranses na ipit siya sa mga ilog. Lalo na sa Somme, kung saan nakahanap siya ng isang nakalimutan at sinaunang tawiran upang makalusot. Ngunit maikli lang ang dinhawa. Ang mga scout ng Pranses ay patuloy na nanggugulo sa kanyang mga gilid. Pinipipigilan ang anumang pahinga o paghahanap ng pagkain. Pagsapit ang ika-24 ng Oktubre, malapit sa nayon ng Agincourt, ang unaang bahagi ng hukbong Pranses ay sa wakas nakaposisyon na upang ganap na harangan ang daan patungo sa Calais. Ang lupain mismo ay nagiging latian at mahirap tawirin, na pumipilit sa mga Ingles na bumagal. Tapos na ang laro. Kailangan nilang lumaban. Tumanggi si Henry V na magpakita ng takot. Siya ay isang pinuno ng mga lalaking may sakit at pagod. At alam niya na upang mabuhay, kailangan niyang itigil ang pag-iisip bilang isang kumander sa isang normal na labanan at simulan ang pag-iisip bilang isang taktikal na inhinyero.
Hindi niya kailangang manalo sa isang labanan ng manyobra o dami. Kailangan niyang gawing kahinaan ng Pranses ang kanilang napakalaking kalamangan. Tinipon niya ang kanyang mga kapitan. Hindi para sa isang talumpate tungkol sa tagumpay, kundi para sa isang seryosong pagpupulong tungkol sa kaligtasan. Na binibigyang diin na ang mga Ingles ay may buhay na ipinaglalaban, habang ang mga Pranses ay mayroon lamang ng kanilang pride. Hindi siya mananalo gamit ang mga tao. Mananalo siya gamit ang geometrya. Ang tanging tanong ay, saan sa walang katapusang putik na ito siya makakahanap ng isang bitag na sapat ang laki? Ang hukbo ay sa wakas huminto. Bumaba ang hari sa kabayo at nagsimulang maghanap sa maputik at basang lupain. Hindi para sa isang kalamangan, kundi para sa isang nakatagong kahinaan sa heograpya. Isang natural na depekto na maaari niyang samantalahin. Ang kanyang tingin ay tumuon sa lupa sa pagitan ng dalawang gubat, ang mga kakahuyan ng Agincourt at Tramecourt. Ito ay isang malamig at brutal na pagsusuri ng topograpya, ang huling pag-asa ng isang namamatay na hukbo. Nakilala niya na ang lupay mismo, kung gagamitin ng tama, ay katumbas ng libu-libong sundalo. Ang mga Ingles ay sa wakas huminto, humaharap sa kanilang napakaraming tagausig, hindi sa pag-asa, kundi sa matibay at pagod na resolusyon. Ang petsa ay Oktubre 24 at nagsimulang maghanap si Henry V sa maputik na tanawin para sa kanyang larangan ng digmaan. Ang general ay hindi lang basta pumipili ng isang bukid. Pumipili siya ng isang libingan para sa kanyang kaaway. Bumaba si Henry V sa kabayo at pinag-aralan ang maputik na makipot na daanan sa pagitan ng mga kakahuyan ng Agincourt at Tramecourt. Dito, sa binungkal na kapirasong lupang ito ng Hilagang Pransya, isinagawa ni Henry V ang isa sa mga pinakamatatalinong taktikal na pagsusuri. Kasaysayan ng medyebal. Hindi siya naghanap ng isang bukas na kapatagan. Naghanap siya ng isang choke point. Nakita ng hari ang malawak at nakakatakot na bukid kung saan gustong mag-deploy ng mga kabalyerong Pranses, at agad niyang nakita ang kabaligtaran nito. Isang makitid na piraso ng bukas na lupa na naiipit sa pagitan ng malalalim na gubat. Ang makipot na daanan ito, ang henyo ng kanyang pinili. Ang puwang ay halos 700 yarda lamang, ang lapad sa pinakamakitid na punto nito. Ang limitadong espasyo nito ay agad na nagpawalang bisa sa malawak na kalamangan sa bilang ng mga Pranses. Sa pamamagitan ng pagpilit sa engkwentro sa tactical na embudong ito, fundamental na binago ni Henry V ang kalikasan ng labanan. Ang kwersong Pranses na dinesenyo upang durugin ang isang kaaway gamit ang napakalaking bilang na nakadeploy sa isang malawak na harapan ay hindi pisikal na makapag-organisa ng higit sa ilang libong lalaki sa paunang linya ng pag-atake. Ang makakapal na gubat ay poprotekta sa mga gilid ng Ingles na ginagawa silang imposibleng paikutan. At ang mismong lapad ng hukbong Pranses ay magiging isang mapaminsalang pasanin dahil ang mga nasa likurang hanay ay simpleng itutulak ang mga nasa unahang hanay papunta sa killing zone. Ito ay isang obra maestra ng geometriya sa larangan ng digmaan, gamit ang mga limitasyon ng lupain upang lumikha ng isang artipisyal na pagkakapantay-pantay ng puwersa. Ngunit ang geometriya ay kalahati lamang ng equation. Ang kalahati ay ang putik. Ang Hilagang Pransya sa huling bahagi ng Oktubre ay nangangahulugan ng mabigat at basang ulan. At ang mga araw bago ang ika-25 ay naging miserabal. Ang ulan na ito ay bumabad sa mayaman sa luwad na lupa ng bukid. Para sa mga Pranses na may pasang daan-daang libra ng pinakamagandang plate armor sa Europa, ang putik ay isang angkla. Ang kanilang mga kabayo ay mahihirapan, madudulas at lulubog sa bawat hakbang. Ang kanilang mga sakay ay mapapagod bago pa man magsimula ang laban. Ang isang kabalyerong naglalakad sa mabigat at basang baluti na yon
ay gagastos ng 3 beses na enerhiya kumpara sa isang lalaking nakamagaang kagamitan. Naintindihan ni Henry V na ang lupa mismo ay magiging pinakamalaking sandata laban sa lakas ng kaaway, ang kanilang nakadudurog na bigat. Inilagay niya ang kanyang mga sundalo na nakabaluti rin, ngunit mas kakaunti, sa pinakamatatag na lupang magagamit, habang tinitiyak na ang lupang nasa unahan ay isang maputik na kumunoy. Ang pangkalahatang diskarte ng Pranses ay sakuna sa pamamahala. Sobrang tiwala nila sa kanilang bilang, kaya itinuring nila ang lupa bilang isang maliit na abala. Ang kanilang paunang posisyon ay taktikal na may depekto, at ang kanilang mga kumander na kinain ng panloob na pagtatalo kung sino ang karapat-dapat sa karangalan na mamuno sa pagsugod, ay nabigong mag-coordinate na idinedeploy ang kanilang dambuhala. At mahirap igalaw na puwersa sa 3 siksik at malalalim na linya, bawat isa ay tumutulak sa huli. Handa na sila para sa isang maluwalhating pagsalakay ng kabalyerya, isang malakas na pagsugod na dadagasa sa maliit na linya ng Ingles sa loob ng ilang minuto. Hindi kailanman isinasaalang-alang na ang kanilang mismong laki ay magiging problema. Ngunit hindi natpaplano ng labanan si Henry. Nagbubuo siya ng bitag. Ang kanyang estratehikong pagbabago ay fundamental. Hindi atake ang mga Ingles. Maghahanda sila ng isang perpektong ininhinyerong depensibong kill zone. Ang kanyang maliit na hukbo na nakaposisyon sa pagitan ng mga gubat ay nakatago, nakakamuflage at protektado. Ang bawat kalamangan ng lupain ay walang awang sinasamantala upang mapunan ang bawat kakulangan sa lakas-tao at lakas. Ang bukid mismo ay lalaban para sa kanya. Ang mga Pranses na dumarating ng may kumpiyansa at kaguluhan ay nakita ang maliit na linya ng Ingles at binaliwala ang lupa bilang isang maliit na abala. Ganap na hindi napapansin ang taktikal na bitag ng kamatayan na inihanda ni Henry V. Bawat mamamana ay binigyan ng 2 sandata, isang longbow at isang 6 na talampakang tulos na tinulisan gaya ng karayom. Ito ang dakilang equalizer, ang depensa na pumapatay sa kabayo bago pa man makahugot ng espada ang tao. Ang sandata nito, ang mapagkumbaba ngunit lubos na nakamamatay na anti-cavalry stake, ay ang dakilang at pragmatikong sikreto ng henyong depensibo ng Ingles. Habang pumipwesto ang linya ng Ingles sa pagitan ng mga gubat, ang mga pagod na tauhan ni Henry ay nagsimulang magtrabaho sa ilalim ng takib ng gabi at hamog sa madaling araw. Inutusan silang pumutol at magtulis ng libu-libong tulos. Bawat isa ay humigit kumulang 6 na talampakan, ang haba at 4 na pulgada ang kapal, at ibaon ang mga ito sa malambot at maputik na lupa sa anggulong 45 degree, nakaturo sa kaaway. Ang mga bakod na ito, o schiltroms, ay lumikha ng isang hindi matatagos na chevaux de frise, isang hedgehog ng kahoy na halos hindi nakikita sa ilalim ng basang damo at hamog. Ito ay isang depensang napakasimple, napakapraktikal, at napaka-brutal sa pagiging epektibo na binago nito ang mga Ingles na longbowmen mula sa pagiging mahihinang magaan na infanterya tungo sa isang protektadong sistema ng sandata sa unahang linya na kayang labanan ang kinatatakutang pagsugod ng kabalyerya. Sa pakikidigmang medyebal, ang pagsugod ng mabigat na kabalyerya ang mapagpasyang maniobra. Ang mga kabalyero ang pinakamahusay na sandata. Binaligtad ng mga tulos ang dinamikong ito ng ganap. Ang pagsugod ng Pranses ay tatama sa nakatagong harang na ito. Ang isang kabayo na nakikita ang mga kahoy na pako sa huling sandali ay aalma, ihuhulog ang sakay nito, o mas malamang, matutuhog. Ang masa ng mga tao at kabayo sa likod ay babangga naman sa nagpupumiglas at nakahintong kabalyerya na magpapalala sa kaguluhan. Ang pagsugod, ang pinakamalakas na sandata ng Pranses, ay mawawalan ng bisa. Magiging isang nalilito at takot na siksikan ng mga mamahalin at mabibigat na balutang target na naipit ng kanilang sariling momentum. Ang mga mamamana
na protektado ng harang na ito ng tinulisang kahoy at putik, ay tatayo sa likod mismo ng mga tulos. Sila ay may magaang kagamitan. Madalas na walang suot, kundi mga may palaman na jacket at leather na hood. Ang kawalan ng mabigat na baluti ay isa pang mahalagang elemento ng depensa. Habang ang mga kabalyerong Pranses ay nabibigatan sa kanilang mga bakal na shell, ang mga Ingles na mamamana ay mabilis kumilos, walang sagabal, at nakamamatay. Ang kanilang posisyon ay estratehiko. Ang mga mamamana ang bumubuo sa unahang linya. Hinahamon ang mga Pranses na sumugod ng direkta sa mga tulos. Sa esensya, inakit nila ang mga Pranses na maniwala na madali nilang madudurog ang marupok na linya ng mga mamamana. Ang simpleng 6 na talampakang piraso ng kahoy na ito ang tunay na plano ng labanan. At ang mga maharlikang Pranses na binulag ng karangalan ay hindi ito nakita kailanman. Ang pamamaraang ito ay isang kalkuladong insulto sa ideal ng pagiging kabalyero ng Pranses. Nais ng mga Pranses ang isang maluwalhating at mano-manong labanan, kung saan ang tapang at angkan ng isang tao ay nangangahulugan ng lahat. Nais ng mga Ingles ang pragmatikong kaligtasan sa pamamagitan ng inhenyerya at kasanayan sa larangan, kung saan ang isang piraso ng kahoy ay mas mahalaga kaysa sa isang maharlikang titulo. Naintindihan ni Henry V na ang isang labanan ay naipapanalo hindi sa dami ng mga espada, kundi sa aplikasyon ng teknolohiya at lupain. Ang mga mamamana, kasama ang kanilang mga kahoy na tulos, ay kumakatawan sa tagumpay ng propesyonal at pragmatikong sundalo laban sa aristokratikong ideal. Hindi sila lumalaban para sa kaluwalhatian. Lumalaban sila para sa kanilang buhay. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel kung nais mong makakita ng higit pang mga kwento tungkol sa kung paano binago ng mga nakalimutang taktika at hindi inaasahang bayani ang kasaysayan. Ang mga tulos ay ang tahimik na pangako ng kamatayan. Sila ang pinakadakilang equalizer na nag-aalis sa nag-iisang kalamangan na pinaniniwalaan ng mga Pranses na hindi matatalo. Ang lakas ng kanilang nakasakay na pagsugod. Ang mga bakod ay ginawang isang makinang pamatay ang bukid na dinesenyo upang talunin ang kabayo ng kaaway bago pa man makahugot ng espada ang tao ng kaaway. Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng bukid, ang mga tinulisang tulos ay bahagyang hindi nakikita sa ilalim ng hamog at binungkal na putik. Isang tahimik, nakamamatay at hindi nakikitang harang na naghihintay sa napakalaking bigat ng pagsugod ng Pranses. Isang salita ang ipinasa sa linya. Isang utos na pagpapakamatay para sa isang purong depensibong hukbo. Sumulong. Si Henry V, sa isang nakamamanghang akto ng kapangahasan, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na sumulong na pumipilit sa mga Pranses na kumilos. Ito ay bandang 10:00 ng umaga. Ang dalawang hukbo ay nakatitig sa isa't isa sa loob ng 3 mahabang oras. Alam ni Henry na ang kanyang mga tauhan ay nagugutom, milalamig, at puno ng sakit. Ang kanyang pagod na hukbo ay hindi kakayanin ang isang stalemate. Habang tumatagal silang naghihintay, lalong nauubos ang kanilang lakas. Kailangan niyang magsimula ang labanan, at kailangan niyang magsimula ito sa ilalim ng kanyang mga termino. Ang utos na sumulong ay ang pinakahuling psikolohikal na bluff. Ang linya ng Ingles, na marahil ay 6,000 ang lakas, ay sumulong ng humigit kumulang 400 yarda na epektibong hinati ang puwang sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang paggalaw na ito ay dinesenyo upang isarang distansya kung saan kinalkula ni Henry ang maximum na epektibong saklaw ng kanyang mga longbow. Humigit kumulang 200 at 50 yarda. Ang paggalaw na ito ay sumira sa stalemate at nag-udyok sa mga Pranses na naghihintay na sumuko o umatras ang mga Ingles. Inaasahan ng mga Pranses na mananatiling nakatigil ang mga Ingles.
naghihintay sa isang ganap na depensibong posisyon. Ang pagsulong ni Henry ay isang akto ng tactical na agresyon na nagpahiya sa mga kumander ng Pranses. Nasa kanila ang higit na bilang, ang higit na magandang posisyon, at ang higit na magandang balute. Gayunpaman, ang maliit at nagugutom na puwersang Ingles ay sumusulong sa kanila. Ang insultong ito, na sinamahan ng pangangailangang militar na huwag hayaang makatakas ang mga Ingles, ay pumilit sa pamunuan ng Pranses na iwanan ang kanilang depensibong posisyon at sumugod. Hindi nila matitiis ang itinuturing na kawalan ng dangal na sinusugod sila ng isang sirang hukbo. Idineploy ng mga Ingles ang kanilang mga sundalo sa isang siksik at mahigpit na linya sa gitna na napapalibutan ng mga mamamana. Ito ay isang kritikal na pagkakaayos. Ang mga mamamana ay wala lang sa mga dulo. Nakadeploy sila ng pahilis o sa isang hugis-gasuklay na pormasyon na lumilika ng isang crossfire killing zone. Kapag sumugod ang mga Pranses, sila ay dadaloy patungo sa gitna dahil sa mga gubat. At habang sila ay tumutulak pasulong, sila ay tatamaan mula sa tatlong panig. Ang mga sundalo sa harap at ang dalawang puwersang nasa gilid na mga mamamana. Ang kakiputan ng embudo ay tumiyak na ang mga hanay ng Pranses ay mapipiga at lalalim, na ginagawang pampalala sa kaguluhan ang bawat maling hakbang at bawat bumagsak na tao. Ang pagsulong ay pumilit din sa mga Pranses na sumugod sa pinakamahabang distansya ng nakapapabagod at basang lupa. Ang distansya ay sapat na upang gawing maputik at nakapapagod na paglakad ang pagsugod, na dapat sana ay isang dumadagundong at nakapagpapataas ng moral na takbo. Ang mga Pranses, sa kanilang mabibigat na plate armor, ay kailangang tumakbo sa humigit kumulang 400 yarda ng makapal at mabigat na luwad, 1/4 milyang takbo na magpapatunay na nakamamatay. Sa oras na marating nila ang linya ng Ingles, hindi na lang sila mga target. Sila ay pisikal na ubos na. Ang kanilang tibok ng puso ay mabilis. Kanilang mga kalamnan ay sumisigaw. Ang kanilang balute, na dinesenyo upang maging kahanga-hanga, ay naging pabigat na ngayon. Isang kulungan ng bakal na nagkukulong sa kanila sa nakasusakal na putik. Ang labanan, bago pa man pakawalan ang unang palaso, ay naipanalo na sa isip ng Haring Ingles. Ginamit ni Henry ang mismong heograpiya, ang mismong panahon, at ang mismong pride ng kanyang kaaway laban sa kanila. Ang estratehikong pagsulong ay ang huli at perpektong pihit ng turnilyo na ginagawang isang higante at sumisira sa sariling mekanismo ang larangan ng digmaan para sa hukbong Pranses. Kung nakita mong nakapagbibigay kaalaman ang taktikal na pagsusuring ito, mangyaring ipaalam sa amin sa mga komento kung anong iba pang mga labanan ang gusto mong suriin namin sa susunod. Ang mga Pranses na inudyukan at ipinahiya ng paggalaw ng Ingles ay sa wakas sumugod. Isang maluwalhati at dumadagundong na alon ng pagiging kabalyero, napagod na at nakatutok ng direkta sa inihanda at walang patawad na killing field ni Henry. Ang unang linya ng Pranses ay tumama sa mga tulos at putik. Pagkatapos, nagdilim ang langit. Ang mga longbow na pinakawalan sa malapitang distansya sa napiga at nakatigil na masa ng Pranses ay naghatid ng pagkatay. Sa sandaling nagsimula ang pagsugod ng Pranses, lumipat ang labanan mula sa diskarte patungo sa pagpapatupad at handa ang mga mamamanang Ingles. Habang ang kabalyeryang Pranses at ang mga bumabang sundalo ay nagpupumiglas at gumigiwang sa huli at basan mga yarda, sinimulan ng mga Ingles na longbowmen ang kanilang walang humpay at mapaminsalang trabaho. Dahil ang mga hanay ng Pranses ay napiga ng mga gubat at pinabagal ng putik, ang mga target ay siksikan, minsan ay 4 ang lalim. Ang mga salvo ng palaso na inihahatid sa isang maparusang bilis na 10 hanggang 12 bawat minuto bawat tao, ay naging isang mapangwasak na bagyo.
Ito ay hindi isang labanan. Ito ay isang malawakang pagbitay sa pamamagitan ng sandatang pangmalayuan. Ang sikat na lakas ng longbow na may kakayahang tumagos sa balute sa maikling distansya ay mapaminsalang epektibo laban sa siksik at takot ng mga hanay ng Pranses. Ang mismong laki ng puwersang Pranses na naging kanilang pinakamalaking pinagmulan ng kumpiyansa ay naging kanilang mabilis na pagkasira. Habang tumatama ang mga unahang hanay sa mga nakatagong tulos, bumagsak ang mga kabayo at natisod ang mga tao, na lumilika ng isang agaran at hindi matatagos na tambakan. Ang mga kabalyero sa likuran na hindi nakikita ang kaguluhan o hindi mapigilan ang kanilang momentum sa madulas na putik, ay naitulak pasulong na dinudurog ang kanilang sariling mga kasama laban sa harang ng mga patay na tao at matalim na kahoy. Ang malalalim na hanay ng mga Pranses ay ginawang isang nakamamatay na hydraulic press ang bukid, kung saan ang mga Pranses mismo ang nagbigay ng presyon. Hindi sila makalaban. Halos hindi sila makahinga at hindi sila makaatras. Ang kaguluhan ay umabot sa sukdulan. Habang nakatigil ang mga Pranses, iniwan ng mga Ingles na mamamana ang kanilang mga pana. Kinukuha ang maliliit na palakol at espada na dala nila. Wala silang sagabal na mabigat na balute, puno ng adrenaline at sariwa, dahil ang pagsugod ng Pranses ay napagod bago pa man dumating. Nagawa nilang umakyat sa mga tambak ng katawan at samantalahin ang mga puwang. Lumalaban ng may liksi na hindi kayang tapatan ng mabibigat ang balute at hindi makagalaw ng mga kabalyerong Pranses. Ang tagumpay ng Ingles ay nakuha hindi sa isang engrandeng bakbakan, kundi sa maliliit at brutal na mano-manong labanan, kung saan ang mga pagod na Pranses ay dahan-dahang nalupig ng maliliksing kalaban na literal na nakatayo sa mas tuyo at mas ligtas na lupa. Nawalan ng Pransya ng 4 na prinsipe, 9 na duke, at mga konde, at libu-libong kabalyero. Isang sakuna na pumugot sa pamunuan ng militar ng bansa at nagsenyas ng katapusan ng isang panahon. Ang Agincourt ay hindi isang banal na himala. Ito ay isang malamig at propesyonal na obra maestra ng inhenyeryan militar at taktikal na realismo. Ito ay isang tagumpay ng propesyonal na sundalo laban sa aristokratikong ideal, ng kasanayan sa larangan laban sa pantasya, at ng disiplinadong heometrya laban sa walang ingat na pasyon. Ang henyo ni Henry V ay nakasalalay sa pag-unawa na ang susi sa tagumpay ay wala sa bilang ng kanyang mga tauhan, kundi sa matalinong pag-deploy ng kanilang natatanging kasanayan, na binabago ang isang bukid ng putik sa perpektong makina ng pagkawasak. Ang resulta ay isang psikolohikal at politikal na shockwave na nagpanumbalik ng dangal ng Ingles at fundamental na nagbago sa takbo ng 100 Years' War. Ang Agincourt ay hindi isang himala ng pananampalataya, kundi isang obra maestra ng malamig at propesyonal na inhenyerya. Isang testamento sa isang hari na naintindihan na ang tunay na kalamangan sa larangan ng digmaan ay wala sa bilang, kundi sa lupa, sa tulos, at sa hindi matitinag na kalooban ng iilang handang-handa. Kung nais mo magpatuloy na makita ang mga malalalim na pagsisid na ito sa mga taktika at kwento na humubog sa kasaysayan, tiyaking mag-subscribe ka ngayon at iyon ang mga notification. Ipaalam sa amin sa mga komento kung aling labanan ang sa tingin mo ay dapat naming suriin sa susunod. At huwag kalimutang ibahagi ito sa isang kapwa panatiko ng kasaysayan.